Maraming tao nagsasabing baliw raw ang mga katulad kong commercial diver. Sa totoo lang, baka tama sila. Kapag pinag-uusapan ang pinakadelikadong trabaho sa mundo, madalas nilang banggitin ang logger, mga ngisnang nasa ilalim ng karagatan, o mga construction workers sa matataas na gusali. Isang malaking hakbang lang, isang segundo ng malas, patay ka. Pero ako, parang hinahanap ko lagi ang panganib. Hindi ko alam kung adrenaline ba ang habol ko, sadyang gusto kong mapunta sa mga lugar na hindi pupuntahan ng normal na tao. Isa na roon ang ilalim ng tubig. Commercial diver ako sa loob ng halos 10 taon. Nagkukumpuni kami ng mga oil rigs, ilalim na mga barko, mga intake tunnel at iba't ibang istrukturang nakalubog sa tubig. Para sa iba, bangungot iyon. Para sa akin, tahimik. Sa ilalim ng tubig, nawawala ang ingay ng mundo. Walang traffic, walang reklamo, walang istorbo. Ako lang, ang suit ko at ang trabahong kailangang tapusin. Minsan pa nga, nagpapatugtog ako ng musika sa helmet habang nagtatrabaho. Akala ko lahat na ng pwedeng makita sa kailaliman, nakita ko na. Nagkamali ako. Dahil sa lahat ng dive na ginawa ko, walang makakapantay sa nangyari sa Hoover Dam. Maaga pa nang bumaba kami sa reservoir. Halos wala kang makita. 6 o 7 talampakan lang ang visibility. Parang puro putik ang lumulutang sa paligid. Ang ilaw ng helmet ko lang ang nagsisilbing mata ko sa ilalim. Pagkababa ko pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Hindi takot. Mas tamang sabihing pakiramdam na may nakatingin sa akin. Parang may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong imahinasyon lang iyon. Wala namang dapat mabuhay sa ganoon kalalim na bahagi ng dam. Nagpatuloy ako. Hanggang sa may nakita akong dahilan para huminto. May mga malalalim na gasgas sa konkretong pader ng dam. Hindi simpleng marka. Mahaba, malalalim. Parang 5 kuko ang sabay-sabay na kumayod sa semento. May pang ilang bahagi pang ang umabot hanggang bakal sa loob. Napamura ako. Ano to? Inunan ko ng litrato. Tinawagan ko ang surface. Boss, may kakaibang marka rito. Tumawa lang sila. Akala nila nagbibiro ako. Ako rin, noong una. Pero habang bumababa ako, mas lalo lang dumadami ang kakaibang bagay. Hanggang sa makita ko ang unang handprint, 5 daliri. Kasing laki ng kamay ng tao. Nakadikit sa pader. 30 talampakan sa ilalim ng tubig. Isa pa. 2, 10. Daan-daang handprints. Halos buong pader ng Hoover Dam. Parang inakyat ng libo-libong taong basa ang mga kamay. Nagsimula nang bumilis ang paghinga ko. Bigla, may gumalaw sa dulo ng ilaw ko. May tao, nakatayo. Tahimik lang. Hindi gumagalaw. Una kong inisip, isa ring diver. Pero imposible. Ako lang ang naka-schedule sa tubig. Wala siyang ilaw, wala ring hose. Nakatayo lang siya, pinagmamasdan ako. Isang kisap mata lang nawala siya. Agad ako nag-radio. Confirm nga, ako lang ba ang diver? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, ikaw lang, Maxwell. Walang ibang tao. Dapat sana umakyat na ako noon, pero naging matigas ang ulo ko. Sanay na kasi akong isipin na may paliwanag ang lahat. Pagod lang siguro, malabong tubig. O baka kulang lang ako sa tulog. Nagpatuloy ako. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong maluwag ang safety line ko. Hindi yun normal.
laging may tensyon ng lubid. May agos man o wala. Pero ngayon, parang may humawak sa kabilang dulo. Tinapat ko ang ilaw. Tinandan ko ang lubid. Unti-unti hanggang sa makita ko. Isang kamay. Maputla, namamaga, mahigpit na nakahawak sa safety line. Hindi ako makahinga. Maya-maya, may isa pang kamay. Pagkatapos, unti-unting lumitaw ang muka. Sana hindi ko na lang nakita. Mukha siyang tao pero mali ang lahat. Sobrang laki ng mga mata. Puro itim. Namamaga ang balat na parang ilang dekadang nakababad sa tubig. Tapos, ngumiti siya. Hindi ngiting tao eh. Ngiting parang may natuklas ang laruan. Biglang hinila ang safety line. Napasinghan ako sa radyo. May humahawak sa linya ko, hila ako. Kasunod nun, binitawan niya ang lubid. At sa loob lang ng isang segundo, naglaho siya pababa. Hindi lumangoy, hindi umikot. Parang hinigop siya ng kadiliman. Inutusan agad akong umakyat. Sa unang pagkakataon sa buong career ko, hindi ako tumutol. Habang umaahon ako, nagawa ko ang pagkakamaling hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Lumingon ako pababa at doon ko sila nakita. Napakaraming mupupot ng nilalang nakadikit sa pader ng Hoover Dam. Parang mga barnacle. Pero hugis tao. Lahat sila nakatayo lang. Tahimik at sabay-sabay akong tinitignan. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila lumalangoy. Naghihintay lang. Para bang matagal na nila akong inaabangan. Pag-ahon ko, agad akong dinala sa medical. Sinabi nilang baka epekto lang ng stress o nitrogen narcosis or pagod. Tinuri nila ang mga larawan at video mula sa helmet camera ko. Halos lahat normal. Tubig, putik, yung pader. Pero may isang recording na hanggang ngayon ay walang makapagpaliwanag. Makikita akong nagsusuri ng intake structure. Kita ang ilaw ng helmet ko at sa likuran ko may isa pang diver. Nakatayo, tahimik, maputla. Walang hose, walang tangke, walang kahit anong gamit. Diretsyong nakatingin sa camera. Ang mas nakakatakot? Ayon sa timestamp, 6 na minuto pa bago ko unang nakita ang kaibang nilalang. Ibig sabihin, matagal na niya akong sinusundan. Di ko lang alam. Ilang araw matapos ang insidente, may dumating na mga lalaking nakaitim. Hindi sila nagpakilala. Marami silang itinanong. Pagkatapos nun, pinapirma nila ako sa kung ano-anong dokumento. Hanggang ngayon, hindi ko pwedeng sabihin ang lahat na napag-usapan namin. Pero 1 linggo lang lumipas, nag-resign ako. Iniwan ko ang trabahong nagbibigay sa akin ng malaking kita. Marami ang nagsasabing nasiraan ako ng ulo. Siguro. Pero may isang bagay akong hindi makakalimutan. Sa tuwing napapanood ko sa balita na pababa ng pababa ang level ng tubig sa Hoover Dam, hindi ko maiwasang isipin. Kung ang mga nilalang na iyon ay nakadikit sa pader ng 60 talampakan ang lalim, ano ang mangyayari kapag tuluyan ng umatras ang tubig? Kapag lumitaw na sila sa ibabaw at wala ng tubig na pipigil sa pag-akyat nila. Ano nga ba talaga ang mga nilalang na nakita ko sa ilalim ng Hoover Dam? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mo pang makarinig ng mas maraming nakakatakot na kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Marie Creeps. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng mga bagong horror stories. At ikaw, kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, paranormal man, totoong pangyayari o misteryong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin may paliwanag, ibahagi mo ito sa comments o ipadala sa mariecreeps@gmail.com o sa aming Facebook page. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan,
Hindi lahat ng nasa ilalim ng tubig ay dapat inaabala.